Australia's Truck Power, Malaysia's Hornets, at ang bagong drones ng Pilipinas. Real talk mula sa isang Pinoy defense enthusiast. Kumusta mga kababayan? Welcome back sa Good News Pinas, kung saan pinag-uusapan natin ang mga bigating balita sa defense, military tech, at strategic moves sa Southeast Asia at buong mundo. Siyempre, mula sa pananaw natin mga Pinoy. Today, may tatlong malalakas na topics tayong pag-uusapan. Una, ang massive delivery ng German military trucks sa Australia. Pangalawa, ang plano ng Malaysia na magdagdag ng 30 ex-Kuwaiti Fa-18 Hornets sa kanilang Air Force. At pangatlo, ang mga bagong drones na natanggap ng Philippine Coast Guard mula sa Australia. Powerful ang mga ito, kaya tara, simulan na natin. Unahin natin ang Australia. Nitong early 2025, natapos na ng German defense company na Rheinmetall MAN Military Vehicles, RMMV, ang delivery ng mahigit 3,500 military trucks sa Australian Defence Force. Hindi lang ito basta mga sasakyan panggiyera, meron itong troop carriers, cargo trucks, tractor heads na may trailers, at mga special mission vehicles. Pero ang tunay na point of power dito ay hindi lang yung dami. Standardization ang keyword. Kapag iisa ang platform ng mga trucks mo sa buong armed forces, sobrang dali ng logistics. Maintenance? Check. Spare parts? Check. Driver training? Check. Lahat mas simple, mas mabilis, mas mura sa long run. Ngayon, tingnan natin ang kalagayan natin dito sa Pilipinas. Ang truck fleet natin parang car show. Iba-ibang brands, iba-ibang modelo, iba-ibang taon yung production. May Isuzu, may Hino, may Kia KM Series, may mga Hyundai, at meron din tayong ilang MAN HX trucks na ginagamit sa Tri-Support Bridge System ng Army. Anong epekto? Sobrang komplikado ng logistics. Hindi mo alam kung anong spare parts ang kailangan, hindi pareho ang training ng bawat unit, at ang maintenance, hulog ng langit na lang minsan. Samantalang ang Australia, dahil sa isang malaking fleet ng standardized trucks, ay handang-handa sa kahit anong operational requirement. Yan ang long-term thinking. Sana all. Next topic, Malaysia. Ito, medyo lumana ang balita pero still very relevant. Malaysia is in the advanced stages of acquiring 30 ex-Kuwaiti Fa-18 CD Hornets. Yes, second-hand sila, pero matitinik pa rin. These aircraft are combat-capable, reliable, at may potential pa for upgrades. Currently, Malaysia's Air Force operates 18 Su-30 MKM flankers, 8 Fa-18D Hornets, at 12 Hawk 208 light combat jets. Kung makuha nila ang 30 Hornets, parang nabigyan sila ng second wind. That's a serious capability boost. Pero ito ang nakakagulat. Mas malaki na ngayon ang defense budget ng Pilipinas kaysa sa Malaysia. That's right, tayo na ang may edge pagdating sa budget. Pero ang malaking katanungan ay, ginagamit ba natin ng tama ang advantage na yan? Habang ang Malaysia ay mabilis kumilos, tayo medyo mabagal pa sa MRF, Multi-Role Fighter Acquisition. We've been considering Gripen, F-16, Fa-50 Block 20, at iba pa. But hanggang ngayon, wala pa ring final na deal. Malaysia is playing it smart and fast. Sana tayo rin, kasi sayang ang opportunity. Budget is there, the need is there, and the window is open. Ang kulang na lang, political will at decisive leadership. At ngayon, good news talaga, pun intended, for our own shores. Australia just donated several unmanned aerial systems, UAS, sa Philippine Coast Guard at based sa analysis ng mga litrato, ito ang kasama. Delta Quad Evo from the Netherlands, Saipak Corvo from Australia, Skydio X-10 from the US. Una sa listahan ang Delta Quad Evo, long-range hybrid VTOL drone. May 270 kilometro na range, kayang mag-loiter for 4.5 oras. At maaaring dalhin ang maliit na mga payload. Pang-mission talaga ito, surveillance, recon, even light logistics. Pangalawa, ang Skydio X-10. Mukhang maliit, pero autonomous, night operational, at designed for ISR, search and rescue, law enforcement, at military support. Perfect sa mga lugar na walang light or in high-risk environments.
At panghuli, ang pinaka-unique, Sipak Corvo, aka the cardboard drone. Foam board material, super lightweight, hand-launched, and expendable. Murang-mura pero very useful sa battlefield logistics and ISR. Ginagamit na ito ngayon sa Ukraine with great success. Simply pero effective. Yan ang bang for the buck. Ang maganda dito, hindi lang ito para sa AFP. Coast Guard ito, mga kabayan. Meaning, para sa law enforcement sa dagat, anti-smuggling ops, maritime surveillance, search and rescue, at disaster response. Dito mo makikita na kahit hindi laging high-end tech ang pinapasok ng Pilipinas, may sense of tactical modernization pa rin. We're moving forward, slowly, yes, but we are. So anong takeaway? Australia is standardizing and simplifying for long-term readiness. Malaysia is acting fast to stay relevant. At tayo, finally, ay kumikilos sa smart, small, strategic ways, lalo na sa maritime domain. Pero kailangan pa nating i-level up ang urgency. Hindi sapat na may budget, kailangan may direksyon, may execution. At dito tayo nagtatapos sa isang episode na puno ng insights, hindi lang tungkol sa mga makinarya o kagamitan, kundi sa mga desisyon na maghuhubog sa ating kinabukasan. Australia, Malaysia, at Pilipinas, lahat tayo may kanya-kanyang lakas at kahinaan sa larangan ng depensa. Pero ang tanong, mga kababayan, paano natin magagamit ang mga aral na ito upang mas mapabuti ang ating sistema? Habang ang mga karibal natin ay mabilis kumilos at nagpapaunlad, tayo rin ay may mga hakbang na unti-unting binubuo. Sabi nga nila, hindi lahat ng malalaking pagbabago ay mabilis, pero bawat hakbang, bawat desisyon at bawat pagpili ng tama, iyon ang magsisilbing pundasyon ng ating pangarap na mas ligtas at mas matibay na bansa. Ngayon, sa mga nanonood sa atin, ang papel natin bilang mamamayan ay mahalaga. Ang boses natin sa tamang paggamit ng ating pondo, sa pagpili ng tamang liderato at mga polisiya ay may malaking epekto sa ating kinabukasan. Hindi lang ito trabaho ng military, trabaho natin lahat. Sama-sama, pwede natin itulak ang bansa natin patungo sa isang matatag na bukas. Kaya kung gusto niyo pang matuto, makinig at maging bahagi ng mga ganitong usapan, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-share. At kung hindi pa kayo subscriber, ano pang hinihintay niyo? Mag-subscribe sa Quick News Pinas at patuloy tayong magtulungan para gawing mas malakas at mas makabago ang Pilipinas. Hanggang sa susunod na episode, mga kababayan, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang mga tunay na nagmamalasakit sa bayan.